puntahan muna natin si Topacio. Nagpapaliwanag ho kasi si Topacio. Ang sabi daw ho dito, mga bossing, hindi daw po siya Attorney Tablatalo. Kasi sino ba naman kasi ang tumatawag na Attorney Tablatalo? Si Topacio? No? Ako sigurado naman ako, may naipanalo yan. Kasi kahit papaano, hindi naman kukunin yan nila Tebes. Si Tebes, si Kibuloy, hindi naman kukunin yan eh. Di ba may panalo? Yun nga lang, hindi natin naririnig yung mga panalo niya. Sabi dito ng Batas PH, Topacio, itinanggi na siya ay abogadong tablatalo. Oh, doon po sa mga hindi nakakaalam kung ano po yung ibig sabihin nung tablatalo, no? Ang ibig sabihin po niyan, kung hindi tabla, talo ang kalalabasan ng mga kliyente. Ako naman, sabi ko, kung may pera ako, no? Panigurado kasi mahal lang acceptance fee nito Topacio no? Kung may pera ako at tapos kailangan kong ipagtanggol o kailangan ko kumuha ng abogado na ipagtatanggol ang sarili ko, hindi ko kukunin si Topacio. Bakit to, mga kababayan? Si Tebes nakakulong. Di ba? Tapos ang nakita ko na estilo nila, ang galawan nila doon, magtago. Hindi ko sinasabi na si Topacio ang nagsasabi na magtago sila Tebes pero karamihan nung mga kliyente niya, mga nagtago Tebes nagtago doon sa Timor-Leste. Pero ang ending, ayan, nasa kulungan ng Pilipinas. Si Kibuloy nagtago din. Diba? For sure, nandiyan sa legal ni Kibuloy si Topacio, baka isa. Kasama ni sino ba yon? Si Bobet? Kasama nun. Tago din. Si Alice Guo tumakas, nagtago din. Nakuha nga sa Indonesia, kung di ako nagkakamali. No? Tebes at Kibuloy, hindi pa ho tapos yung kaso niyan, pero nakakulong ho, mga kababayan. Yung kay Alice Guo, talo. No? Kasi nahatulan si Alice Guo ng habang buhay na pagkakakulong ho. Yung kay Cassandra Leong, halos ganun din po ang kapupuntahan nun. Wanted na nga po at hinahanap, mga kababayan So, sa madaling salita, mukhang lamang ang talo doon kay Cassandra Leong dahil halos same lang din po sila ni Guo Sino pa? Yung kay Cedric Lee, alam ko siya din ang abogado. Talo din yun kasi nahatulan ng pagkakakulong din yung mga yun. Cedric Lee at saka yung si Dennis Cornejo versus Bong Navarro. Talo Yung alam natin. Pero yung mga panalo niya, meron naman daw po. Pakinggan natin, basahin natin to. Topacio, itinanggi na siya ay abogadong tablatalo daw po. No? Pro Duterte lawyer attorney Ferdinand Topacio has denied claims from critics that he has never won a case with some describing him as abogadong tablatalo. Sino ba kasi tumatawag sa kanya? Nasasaktan niya si Topacio. No, wag niyo tinatawag na attorney tablatalo. Topacio urged critics to research his legal records, saying he has won multiple cases before the Supreme Court. Sabi naman dito, nung mga nag-comment, hindi ko na lang hubabasahin yung mga pangalan, kayo na bumasa. Wala akong matanda ang kaso na naipanalo ni Topacio. Impressive record of attorney Topacio, parang Levi's, 501. 5 losses daw, 0 win, 1 draw. Sabi doon, nung nag-isang comment. Sabi naman po, nung may litratong Andres Bonifacio, to attorney Topacio, if symptoms persist, consult your doctor daw ho, mga kababayan. Yun. Pero ang paliwanag ni Topacio ay, sa Supreme Court pa lang daw ho, 6 na ang naipanalo kong kaso. People versus Del Rosario, Amy Marcos versus Manila North Expressway, madami. Mag-research daw tayo, mga bossing. Kaso ang mga bumubulaga sa amin, yung kila Cedric Lee,
etong kaila Alice Guo, etong kaila Tebes na ngayon nakakulong pa, na ang mga naging step nila dati ay pagtatago. Di ba? Bahala ka, paliwanag mo sa kanila, attorney. Basta ako, naniniwala ako, may naipanalo ka, hindi ko nga lang alam yung mga naipanalo mo. Mas nare-repress o mas naiisip ng utak ko yung mga talo Hindi po ba? Eto, bukod sa napag-usapan na po natin, yung mga lawyer po, mga bossing, eto naman ho, mga kababayan. Dahil napag-usapan na yung mga lawyer o yung mga abogado, eto naman po, yung isa po sa tinawag na lowest rank lawyer, mga kababayan, malalaman na daw po natin ang sagot ng COMELEC, no? Doon sa kanyang desisyon patungkol doon sa sose ni Rodante Marcoleta, mga kababayan. Magbalik tanaw lang ho tayo. Kung maalala nyo po, si Topacio doon sa kanyang sose, hindi niya sinulat yung mga nag-donate ng mga pera sa kanya, no? Sa kampanya niya. Ang dahilan niya daw po, ayaw daw po ng China at ng ni sino ba 'yon? Ng Diskaya. Hindi, joke lang. Biro lang ho 'yon. Ano? Hindi naman tayo sigurado kung may donasyon ang China at si Diskaya kay Topacio. Biro lang ho 'yon, mga kababayan, no? Pero ayaw daw po ng mga kaibigan ni Rodante Marcoleta na isulat ang kanilang pangalan. Ngayon nagtatanong tayo no? Bakit kaya ayaw ipasulat ng mga kaibigan ni Rodante Marcoleta yung mga pangalan nila doon? Hindi ho kaya kasi baka alam nila na darating ang panahon na kailangan ipagtanggol ni Rodante Marcoleta yung mga kaibigan niya kapag siya ay senador na, no? Ang huli kong nakitang ipinagtatanggol ni Marcoleta yung mga Diskaya. Yung sa China, pinapadali niya naman yung buhay, mga bossing. So ngayon, George Garcia, alam ng taong bayan kung ano ang kwento ng sose ni Marcoleta. Ang nakasulat sa sose, kailangan ilista lahat ng pangalan ng nagbigay sa kanya nung pera para doon sa kanyang kampanya. Hindi niya ginawa yon, George Garcia. At ang naririnig namin na sinabi daw sa inyo, which is sabi mo, naibigay daw yung perang yon bago pa lang magkampanya. Di ba? Sabi naman nung ilang mga abogado, kasama si Senador Ping Lacson, indirect bribery nga naman daw. Tumatanggap ka ng pera habang ikaw ay congressman. So, sa madaling salita ho, mas idinidiin pa at mas nadidiin pa si Rodante Marcoleta. Wala talagang pupuntahan ho Siguro, akala nila, lusot na tayo dito pag sinabi natin na bago pa lang yung eleksyon natanggap